ng totoo, mas tapat na ako sa pera. Pera. Yo! Welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Gusto mo ba maging #2? Gumawa ka na ng male podcast mo ngayon. Ang tanong, kaya mo ba ng daily ad? Ang ina, Yun lang eh. Tayo lang yun, pre. Tayo lang ang podcast na daily upload. Tapos di nauubusan ng sinasabi. Alam mo, nagtataka din ako nung guys makinig kayo, nung unang ginawa namin tong anti-support podcast, iniisip ko kagad everyday. Kasi week lang kami nun eh. Week lang, di ba? Every week. Everyday, tangina. Hindi kaya maubusan kami ng kwentuhan nun. Hindi. Mag-iisang taon na. Hindi pa rin nauubusan ng sinasabi. Ewan ko kasi iba talaga yung kaya importante yung ginagawa nating lalabas-labas tayo. Nagiging komportable talaga tayo, pre. Di ba? Parang tropa. Kasi pagka tropahan din naman, yan, nakaka-relate yung mga yan. Pagka nung high school, college friend nyo, nag-iinuman kayo. Want to sawa rin ng kwentuhan kasi komportable eh. Di ba? Iba yun. Iba yung ganung Tsaka kaya dynamics. hindi rin tayo nauubusan. Yung intention kasi talaga eh. Hindi tayo nagkukwentuhan lang dito para sa kanya-kanyang dopamine hit lang natin. Yeah, may mission talaga eh. Meron eh. Oo. Yun. Maganda na point out mo. Kasi yun nga, isa sa nagpapahaba din kasi nagtatanong ka, sasabihin ko, nagtatanong ako, sasabihin mo, nagtatanong ka. Kumbaga, gusto rin natin matuto sa isa't isa eh. Yun, oo. Kaya umahaba eh. Pero marami din tayong mga pagkakaiba ng perspective, no? Madami din. Kahit marami tayong pinagkakatagpuan ng values, pansin ko may mga time din na ibang atake ng perception ko dyan. Totoo. Parang ganun eh, no? Totoo. Pero yun ang gumaganda dito sa kwentuhan natin kasi although iba yung minsang atake ng bawat isa, nagme-make sense pare-parehas eh. Magkakaiba lang ng POV, di ba? Oo. Tsaka pangalan, magkakaiba rin. Oo, kagaya ko. Very unique sa Davao, General ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Ari ako ng hip-hop underground, slick and dapper, President Av, diyan kayo magpagupit. Yun. Next time, dadalaw ako dyan sa Stick Oo nga and pa, Dapper. Pare. in-invite kayo. Pahaba na to. Doon. Baka next week, magdalaw ako dun. Pamper Day, di ba? Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Kaysa daw sa Shopee. Check it out. At kung lalaki ka na nanonood nito, mag-sports ka. Inamo ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Boy Jacol, makinig ka na mabuti. Tapos, i-apply mo kung ano yung pinag-uusapan namin. Magiging mas malupit ka pa sa akin. Magiging valid na yung mga opinion mong kupal ka. Paringgang ka na naman yung tingon ni Boy Jacol. Tayo na shoutout dun sa ano bang kinainan namin dun? Citadel sa may Laguna. May pantay dun pare nanonood. Nagpa-picture sa akin. Kasi pumunta kami nung sa Hulugan Falls. Maganda. Maganda, ang ganda ng falls. Hindi, alam mo pare, sa totoo lang ang sarap sanang pumunta sa Laguna dahil ang dami nilang falls doon. Pwede mong ikutin yun eh. Traffic nga lang, puta. Laging sobrang traffic sa Laguna. Ingay na. Sino ba mga taga Laguna dyan? Comment down below nga, bakit ang traffic lagi dyan sa inyo? Ako, may bahay ako sa Laguna eh. I think, sa Kalamba eh. I think, San Pedro, yan puta. Lagi ko nadadaanan yan. Sobrang traffic niyan. Oo. I think isa sa problema is yung maliit na kalsada ng ibang parte. Parang lang, 2 lanes lang. Maliit. Tapos ang dami pang naglalabas ng mga OAT. May tatawid dito, tatawid Yun! Yun yung napansin ko, pre. Sabi ko, Tangina. putay na. Kasi na ako eh. Kumbaga nag-auto mode na ako nung ang traffic. Napansin ko, break ako ng break. Paano kasi may daan din ng daan, may... Sabi ko, ang liit na nga ng kalsada rito, daming establishment, hindi nagbi-make sense. May overpass, ayaw gamitin. Oo, putang ina. Ang ina mga tao yan sa Laguna Tawid eh. ng tawid. Ganun ako ng ganun. May pedestrian, ayaw dun tumawid, di ba? Tapos mga tricycle, liko muna bago lingon. Yun pa. Napansin ko rin yun. Nagugulat na. Kaya break ako ng break, pre. Ganun muna. Puk. Tapos sa kalilingon, tangina, nandun ka na eh. Nakaharang ka na sa akin eh. Kaya nga. Ay, speaking of Laguna, shoutout kay Tulog Serye. May tropa akong vlogger dyan, pare, sa may Banyadero. Tropa yan, taga Banyadero, si Tulog Serye. Shoutout sa'yo, pares. Salamat. Nanonood ba siya? Oo, kaibigan yan, pare. Sa akin doon romantiko, yung magaling mag-ML, magaling mag-funny. 500k follower yun. Lagi daw siya nakasubaybay yun. Kaya pag may mga reels tayo, ang sarap gatutin yan. Si Gatot kasi, anong karakter Si siya? Gatot. Pwede bang gatutin yan, sir? Paborito ko yun eh. Si Gatot. Tank.
Sa ano kasi, sa mga ganong games, pare, lagi akong tank eh. Bakit lagi tank? Parang ang dali lang kasi. Naglalaro kami nito, center ako lagi nung sa Sa Dota Dota 1. naman. Oo. Wala na, parang ang dali lang nung trabaho ko. Sa tagal mo pa mamatay. Doon lang ako, uuna lang ako. Tapos pag ano na yung buhay ko, back muna ako. Pahil-hil. Tapos balik ulit ako. Magsastan lang ako. Pak! Oh. Parang ang dali ng trabaho. Sabagay, mahaba pa yung buhay, no? Oo. Kaya, yun, mga ganun, pare. Ako, ba ginawa ko this week? Naglipat kami ng bahay. Naglipat kami ng gamit pala. Lipat tuloy ng bahay. Oo, ganun rin naman eh. Kaya naglipat ng gamit kasi naglipat kayo ng bahay. Oo. Naglipat kami ng gamit, ano? Ha? At, Sarap naman. yun, dami namin binuhat. Mali ko nga, pinalis ko si 8, nag-offer siya, tutulungan niya ako. And then, nakala ko, wala nang bubuhatin. Yung studio pa pala. Tanginan, bigat. Ayun, ang bigat niya na itong table na to. Kagong bigat na ito, pre. Purong-puro tong table na to eh. Oh, yan yung ano, di ba? Naangat baba. Oo, ito, pipindot-pindutin mo lang to pag ganun. Ina, Pag inon mo yan. buti. Pre, eto alam ko na pag-usapan na natin, pero gusto ko lang ulit pag-usapan ng ano lang, saglit lang bago tayo pumunta sa topic natin. Yung isa sa tumatak na, ano naman, para sa akin constructive tong nakita kong comment. Affirming and constructive din at the same time. Yung comment sa akin sa YouTube? Pusuan, sa Pusuan, sabi niya, ang angas ko raw dito sa podcast, okay, na-affirm ako. Okay. Kaso, nung pagdating ko raw sa Pusuan daw, nawala. Ano sagot mo doon? Nakita ko yan. Oh, ako ang sagot ko doon, na ito rin, para matutunan Actually, din, nasagot na natin yun eh. Yun nga. Pero sige, ulitin mo lang. para matutunan din ng mga batang nakikinig. Hindi naman kasi literal yun, ano, kahit saan ka na magpunta, ano ka, di ba? Na parang ready to attack ka. Tsaka sunod, yung Pusuan kasi, hindi naman namin platform yun. Ito, platform namin to eh. So, kakainin talaga namin to kung paano namin gusto. Pero sa Pusuan, teritoryo nila yun eh. Kumbaga, bisita kami dun eh. Kailangan nga makibagay. pre. Kailangan makibagay. Tsaka, ang hindi nakitang image ata nung iba dito, alam mo kung nag-angas-angas ako dun, ang corny din nun. Ang sasabihin, ba't pumunta ka pa dyan? Yun, exactly. Tama. Gusto mo pala nonchalant ka na superstar ang datingan mo. Nonchalant. Pwede ka ba maging nonchalant doon, pre? Tangina, Di ba? Sa dating scene ka, paano ka makikilala? Hindi, katulad dun, meron kang kinumentan dun na, ano siya, ayokong tawaging young stanay. Kasi naka-shades. Yung sabi mo, ang lamig mo ang lamig mo. Fan yun, pare. Nag-comment sa akin yun. Sobrang nakita fan ko daw nga sa atin yun, pare. Kaya siya ganun na nag-exert siya ng boundaries niya. Pero in a nice way. Hindi gaya nung ginawa ko na sobrang balagbag. Siya yung pag-exert niya ng dominance and Sakto pa boundaries. rin. Oo, konting reject lang. Hindi ko siya nung prefer ko eh. Ganun lang siya. Wala nang ano-ano. Pan-trending din niya inabol. Ganun. Oo. So, yun nga, diba? Kung mapunta ako doon, tapos parang, alam mo yun, nakikita yun ako ba-character ako, nasuplado ako, hindi, ayoko. Ganun pala, puta. Bakit ka nandito? Hindi ka nag-make sense. Hindi pa ako ready. Diba? O yun, nagiging malinaw na ba sa inyo na ganun? Kasi, yun, pag hindi kayo natutong makibagay sa kung nasa ang lugar kayo, corny pa rin kayo. Corny, Hindi yeah. hindi respetuhin yung aura mo kung wala sa hulog yan. Kailangan maintindihan nyo yan. Saka ba't ano ba pinagkaiba mo dito sa ginawa mo doon? Siguro naman ako nakikitang ano. Talaga. O kasi, ano ba akala nyo si 8 sa podcast walang ya? Di naman Diba? Kumbaga ang nagiging aggressive ka lang naman in hard, certain topic, nalabag sa values mo at against sa values mo. Yan. Pero Tama. never na nakita na, oy, putang ina nung ex ko na yan, ganyan, pok, ganyan. Ano yung na-expect nila sa'yo? Yung ina-expect nyo sa kanya, sa akin yung expect pag in-upload yung episode na yun. Yeah. Kasi, di naman kasi to gagod sa podcast, di ba? Hindi kasi nga, siguro nakita nila doon, nakangiti ako palagi, gano'n. Yung siya naging playful ka kasi doon. Oo. Playful ka rin naman dito Nasa dating show nga tayo. Pag nasa dating show tayo, hindi ka talaga pwede maging doon, mag-alpha-alpha doon, youngsta na attitude ka doon. Hindi pwede. Di ba? Lalo siguro pag nilabas natin yung PUA pare na iniisip ko, gusto kong mag on-cam street pare na alam mo na may pakita rin sa kanila na walk the talk talaga. Na hindi lang kami puro ebas dito, no. Bababa ako sa field kasama ang team ng anti-spot. Nakikita niyo yan. Nakikita niyo yan. Plano na yan. Soon. Teka lang, naalala ko pala ito pa ang sabi kasi doon, kaya siya
niya nasabi na nawalan ako ng angas. Kasi daw, umamin daw ako na gusto ko. Kasi natatanong ni Marion, gusto mo ba talaga siya? Dapat daw, di ako, kasi yun yung turo ni Joshua Point. Puta, literal eh. Ano kayo? Hindi ka na pwede umamin doon. Eh, yun nga yung mechanics ng game eh. Yung Tatanungin mechanics ka, type mo ba? Sure o ka ano? na ba? Sure ka na ba? Oo. So, kailangan umamin at some point dahil yun yung mechanics eh. Yung mechanics eh. Wala kang magagawa. Iba naman yung game sa show. Iba rin yung game dito sa... Pag yung personal mong kausap yung babae. Iba yun. Iba yun. Kaya, ayun eh. Hindi nga kasi wala sila doon sa idea ng makisama or laruin yung game, pre. Wala sila doon. Kaya nga nila nasasabi yan kasi nga, ang mga kabataan ngayon ay mga weak. Weak. Galing nyo naman. Paano nyo naman nasa isip ko? Okay na naman yan. Papunta ka na doon eh. Weak. Ayun nga pare, no? Tangina, ano yan? Ang daming nainis dyan. Ang daming umiyak. Mas lalong napatunayan na weak. Dahil doon sa sinabi ni... Saan ba galing yun, Anak pre? ng Tokwa, yung bumanat na anak ng Tokwa dyan. Bakit? Hindi, tuloy mo na. Saan ba nanggaling yung weak? Bakit ba naging usap-usapan yun? Kay Robin Padilla, di ba? Oo. Kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, di ba? Oh, yun. Okay. Kasi ginagawa ko ng natural yung pagpasok. So yun pare. Atawa ko doon sa namin ginagawang natural. So, yun pare. Isang si Senator Robin. Ayun. Senator Robin Padilla pare ay may pahayag sa mga kabataan ngayon. Pinakasag mo naliyop ko na nga kay Josh Ginanon ko yung bola. Di ba? So ito yung sabi niya pare, pakinggan natin para malaman din nila. And let's see, ano masabi natin dito? Batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Kaya dito na sa akin na. Maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Puta, diniretso. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Maraming batang mga... Hindi ko nga alam yun nung bata ako, pre. So yun, mare, yun ang ikinaiinis ng mga netizen ngayon, no? Yung pagsabi ni that you are weak. Anghang nun, par. Maanghang yun. Kayo ba, hindi ba kayo tinamaan doon? Taka na, bata ba kami? Gagawa na ako ng bata Hindi ako tatamaan doon kahit tinan mo. bata ako eh. Oo, kahit bakit? bata ka. Ang ina. Yung isa nga dyan, tinamaan eh. Pero mamaya na doon. Ayoko pa siyang ipasok, mamaya na. Pare, pag napikon ka doon, bibig sabihin, aminado ka na sa sarili mo. Di ba? Hindi ka talaga. Yun na nga Kasi eh. nasaktan ka nga eh. Parang, hindi naman kami weak. So, ikaw pala yun. So, weak ka nga talaga. Kasi ako nung nakita ko, natawa ako eh. Tapos, nga, weak talaga. Alam mo, sabihin ko sa'yo, may mga uncle ako na, sa totoo lang, nung bata ako, pinagtripan din talaga ako. Tapos, pag nagbitaw sila ng mga wisdom nila dati, mabubutasan mo rin talaga. Pero alam mo kung bakit ngayon, nandito na ako, masasabi ko na tama sila at mahal ko sila. Hindi naging problema sa akin yung pagkasabi nila na gano'n. Kasi at the end of the day, they mean well for me. Hindi naman nila yung sinasabi na dahil Gusto ka nila mapahamak. na gusto mapahamak eh. Tsaka, which proves din, ang ganda ng relationship ko sa mga uncle ko na yun. Kaya it doesn't make sense talaga na itong mga nagre-react agad na hinanapan pa ng butas si Robin. Sus, walang pamilya kasi. Walang pamilya. Walang practice sa mga uncle nila na pinagtitrepan sila ng konti. Ang nakakatawa pa dun, pre, napapatunayan na weak talaga tong mga to. Imbis na, ayun, nag-high no? Ako yun! Tanginan to! Wala silang sinabi na that will disapprove na weak sila. Alam mo, hinanapan pa nila ng butas. Gawaing mahina talaga yun, yung hanapan mo ng butas yun dahil lang na-offend ka. Wala ang binigay na evidence. Sige nga, pag sinabi sa'yo na pag napagbintangan ka na hindi ka, magnanakaw to. Anong gagawin mo? Di ba, maghanap ka ng evidence. Galing ako dito, hindi ako magnanakaw sa oras na to. Hindi ako nagnakaw. Okay, may evidence ka. Sila wala eh. Hinanapan pa nila ng butas. Nilabas ngayon nila itong video ni Robin Padilla
na umamin siya nung na-depress daw siya, inisip niyang magpakamatay. Ano masasabi mo doon? Di ba? Weak. Nalaman ng butas eh. Weak naman. Daw si Robin, pre, kasi sinabi niya yung part na yun. Nakakatawa nga eh. Anong edad na ba ni Robin? Buhay pa naman siya hanggang ngayon. So, weak ba talaga siya o nandun lang siya sa state ng weakness na yon pero ginawa niya ng paraan? Hindi. Oh, Sabi daw kasi ni Rosana, tamad siya sa kama eh. gago. Para sa akin nga eh. Oo ba? Sinabi niya yun? Ni Rosana? Oo. Oo, kay Mo na interview. Pare pang-degrade ba yun sa lalaki? Alin? Pag sinabi ng babae na si 8 asset tamad sa kama yan. Pang-degrade ba yun? The fact na pumasok pa rin ako sa A-cups mo, hindi ako talo doon. Yun nga eh, gago din. Parang, tangina, anong nakakaya doon? The fact na yung Rosana Roses, pare, nung prime niya yun Oo. Prime Rosana Roses, pare. Ang ganda niya nung time na yun. Pre, ano siya, pre? Pumasok yung cheese dog ni Robin doon. Wala nang dapat pang Wala pag-usapan. nang kailangan pag-usapan. Nilabasan man ako agad or pangit yung performance ko, nakantot kita, that's the end of it. Tapos ang usapan natin doon, pre. Di ba? Hallelujah. Di ba? Wala. Tapos, Prime Rosana Roses. Yeah. Parang siya yung ano natin, pre, dati. Dito sa Pilipinas, siya yung Totoo naman. Megan Fox. Oo. Siya yung Megan Fox. Grabe rin kasi, tangina kung nasa harap ko ngayon yung prime na Rosana, puta. Oo, easy. Baka tama rin din ako dun eh. Actually, pare, hindi naman sa panda-downgrade, ano? Kasi nga, sinabing Rosana Roses dati, ano siya eh, ibang action yung ginagawa niya sa industry, pare. Ibang film ang klaseng ginagawa niya, di ba? Yung mga napapasukan niya sa industry. Knowing na ganun, ako hindi rin ako magpe-perform. Expected ko, ikaw magaling sa atin eh. Oo, di ba? Oo, ikaw magaling sa atin. Nandiyan ka sa industry. Di ba? And I'm pretty sure tinrabaho niya rin talaga na kung ano man yung nangyari dun sa kanila ni Robin. Naniniwala ako doon. Tsaka, totoo yun. Minsan din, pagka nabenga ka ng ganun kaganda, minsan mas gusto mo nga sila mag-perform eh. Yeah. Talagang minsan hindi ka gagalaw talaga. Ikaw nga, perform ka. Yan. Kaya siguro nasabi ni Rosana yun. Kasi nga, yung mga time siguro na yun, sinabi ni Robin, maganda to. Sige, hayangit ang mag-perform siya. Panoorin lang kita. Kago compliment yun. Kasi sa time na yun, malamang sawang-sawa sa si Idol sa ganung shit. Aminado naman ng public. Alam naman ng public yan. Ang dami niya naging ex. Lahat ng mga dekalibring actress at nagagandahang actress nung panahon na yun, pare. Nabingwit ni Idol. So, hindi talaga magtatrabaho yan sa'yo. 'Di ba? Kasi kung hindi mo gusto, madaming papalit sa'yo. Parang, pare, number 1 si Robin action star nung panahon niya. Nagka-prime si Robin na siya talaga ang number 1. Pag sinabing bad boy, Robin Padilla. Alam mo kung ba't ko nasasabi to? Tita ko. Legit tita ko, pare. Tita ko talagang buo. Lahat ng notebook niya, puro Robin yung mukha, pare. At yung yung era daw ni Robin na yun, halos yung mga classmate niya, nagyayabangan sila dapat may parang wallpaper ng notebook mo, Robin. Pag hindi Robin, tangina. Sila mga babae. Nakaka yun, pre. Yung notebook na ganun, puro artista yung notebook. Oo, sila naman, puro Robin. It's either Robin o Marvin Agustin pag couple-couple, pare, Marvin and Jolina. Pero nung era ni Robin, puro Robin daw lahat ng notebook ng mga tita kong babae. Puro ganun. Siguro sabihin, ganun katindi yun, tapos tingin mo magpapagod yan sa kama. Knowing na sandamakmak ang option yan. So para sa akin, compliment talaga yun, pare. Kaya nga hindi nga nag-make sense eh. Hindi siya nag-make Hindi sense. ko mas magiging support siya sa mata ko kung kinuwento ni Rosana na tanga na dinila-dilaan ako, tinrabaho niya talaga lahat, na-please niya ako, talagang pinlisan lang sagad sa kama. Para sa akin, parang bababa patingin ko kay Robin nun eh. Yun ba yung ginamit nilang argument kay Robin? Oo, na mahina daw sa kama. So, ibig sabihin, weak daw si Robin. Nung narinig ko nga ganun, nung umano ng ganun, ginamit yung angulo ni Rosana na kung tutusin, yung energy ni Rosana doon, parang bahog bilat yung pagkakabitaw niya eh. Yung Lasing. Ganun siya eh. Parang siyang lasing eh. Oo eh. Natawa lang sa bogbilat. Nalala ko to. So pagkabanggit ng gano'n, ganun yung energy. Ginamit na angulo. Putya na, ano talaga ako? Sabi ko, inanak ng tokwa naman talaga. Ano masasabi mo doon? Yun na nga. Mukhang bating lang ang gagamit ng ganong angulo eh. Diba gagamitin mong angulo sa tao yun? Alam mo, pansinin mo yung nangyari yung panahon na yun.
Hindi nga sinagot ni Robin, wala nga siyang kapakialam nun eh. Di ba basically nakita mo talaga kung gaano ka-importante yung tao. Nag-uusap sila dyan, minsan mo, anong pakialam ko sa sinasabi nyo? Bowling ako eh. Gago may maangas pang ginawa yan, di ba? Sino? Si Robin, Anong ginawa? nag-donate siya ng 1 million, di ba? Tapos tinatanong oo. siya ng media. Oo, parang kaka. Angas talaga. Ano sabi nung Ano to? Parang sinasabi, bakit kailangan nyo pang ipakita yung... Kailangan nyo pang picturean, i-post sa social media yung ginawa nyo pagtulong. Para gayahin mo. Magbigay ka rin ng ano. Para makita mo. Galing, no? Na idol pa rin si Robin hanggang ngayon talaga. Tapos yung delivery pa, straightforward. Sabi niya, para makita mo. Para gayahin mo. Baka may pera ka. Bigay mo doon. Ano? Gumanon pa sa dulo, pre. Gumanon pa siya, di ba, sa dulo? Ano? Kasi palis na siya, kinukulit siya ng media. Senator, para saan ba yan? Sabi niya, di ba? Dami nang babas daw sa internet. Paano yung mga binabalita niyo sa akin, di ba? Puro masama. Tapos ngayon, gumawa siya mabuti, pinasama pa ulit. Sa mga paulit. Ang inang yan. Kaya niya pinost yun. Yun na nga yun. Para, kasi sa Islam, pare, hindi bawal yun eh. Yung mag-post ka ng tulong, tas intention mo para makahikayat ng marami. Oo. Hindi bawal sa Islam yun. Sabi sa mga Muslim na kapatid, ewan ko lang, pero yun ang sabi nila, pare. Hindi daw bawal yun, basta maganda. Ano naman kung i-post, di ba? Kasi ang hirap naman talaga ngayon, lalo na sa social media gaming ngayon, pag hindi mo pinost, hindi mo ginawa. Totoo. Kaya kailangan niya ipopost talaga yun. Oo. Kasi marami nagko-question sa kanya na, bakit ba nanali? Wala namang ginagawa yan. Parang bobo. Tinatawag nga siyang bobo sa social media. O ayan, evidence. Ayaw nyo pa rin. Putasan lulugar yung tao. Gagong ganda nga naisip niya dun sa mga kurakot, pre. Gusto niyo matigil yung pag-imbak nila ng pera? Sunugin niyo 1,000, palit tayong bagong version. Totoo. Huh? Sabi niya, sunugin natin 1,000 ngayon, tapos palit tayo ng bagong pera. Di yung mga naka-imbak sa kondo na sandamakmak na bilyon-bilyon, hindi na nila mapapakinabangan. Kasi kung ipapapalit nila yan sa bangko, kukwestiyonin sila kada 1 million na ipapapalit mo. Ilang 100 million yun? Ilang billion yun? Paano mo ipibenta yan? Paano mo ibabalik sa Bangko Sentral yan? Hindi na pwede kasi. Mako-question. Oo. Unless ipakalat mo sa bawat isang tao, tag-100,000 kayo. Ang daming tao nun. Ang hirap trabahuin nun. Tatama rin yung mga yan. Kahit i-launder nila, mapapansin yun. Bakit ang dami nagbilihan ng part na to? Kaya nga, tas puro lumang pera pa yan. Tanginan nyo, ha? Huli. Wala, hindi na-aprobahan. Alam mo bakit? Kasi karamihan ng mga diba? Oh. So, ang question ngayon, pare, totoo nga ba? Totoo nga ba na weak ang generation ngayon? No? So, ito natatawa ako, pre. Kasi usually, pag inatake mo ang mga woke, ng mga ganyan, mga kabataan ngayon, dahil nga sila yung mas bukas sa technology, pag may sinabi kang sa tingin nila, pwede nilang i-rebat, pupunta agad yan sa ChatGPT, pre. Di ba? Nagtataka ako, nung sinabi ni Robin yun, walang bata ang gumamit ng ChatGPT. Bakit kaya, guys? Hindi nyo ba nagustuhan yung nakita ninyo? Kasi, ChatGPT mismo nagsabi, pre, totoo nga. Pag-type ng gano'n, yung ChatGPT, balik ka doon. Sinumpal pa balik Ano ba sabi sa ChatGPT, pare ko? Totoo, pre. Ayan, may mga statistics at research na nilalabas dito sa ChatGPT. So, tinanong ko rito, which generation is the weakest in terms of mental health? Naging specific tayo, ha? So, sabi ni ChatGPT dito, research in the recent years often shows higher reported rates of anxiety and depression among younger generation. Specifically, Gen Zs, roughly teens to mid-20s and younger millennials. Tignan mo. Nasampal sila. Pagkabasa nila nito, oo nga. Hindi ba tayo Gen Z? Hindi tayo Gen Z, pre. Ano tayo? Millennial. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam ang bracket mo. Pero konti na lang siguro, Gen Z ka na. Nasa kalagitnaan ka. 30? Younger to. Younger millennial siya, pre. So, sige, tuloy mo. Go. Ano yung sabi? Hindi, yung mababaw lang yung sabihin ko, kaya tuloy mo. Sige, go lang kasi binabasa ko pa. Ang sasabihin ko lang, para alam nyo na rin, naka-camera. Maraming beses ko na pinagbabanggit yung edad ko, Maraming mga followers dyan na alam na. Ako, hindi ko na sasagutin yung question. Tangina mo, complex to, Ito na. Hindi. Yeah. Ako sasabihin ko nga, hindi ko na sasagutin yung question na yan pagdating sa edad na yan. Mag-research na lang kayo. At para din dun sa mga solid na followers ng Anti-Support, dyan yung makikita yun, yung mga magko-comment na magtatanong na edad. Baka
either bago lang yan dyan, or basahin nyo kung baka nag-hate lang. Kasi mga solid, alam nyo na yan, ilang beses na nakakaladkad yung edad na yan eh. Comment down below kung alam mo yung edad ni 8 Asset. Comment down below. Oh, yan. Saka, yun. Salamat nga pala sa nagpakape. Nabanggit ba natin? Ayun! Oo nga pala, gago. Oo nga pala shoutout kay sa, nagpa-codename na lang siya, Apple. Yan. Kapatulan na intro natin. Shoutout kay Apple. No? Lagi naman nakikinig yun eh. Nagbigay siya ng pang-supply namin sa kape. Nagbigay, oh. Natuwa siya dun sa, sa response natin sa liham niya. Sa may tanong. Okay, mamaya may tanong segment tayo. Ay, sa mga susunod na araw, sunod na episode pala. So ito pare, no, based din dito sa research at statistics nila, ito katulad nito, in the US, youth suicide rates were relatively stable or declining in the 1990s. Kasi 1990s ako eh. So, may mga suicide reports din nun, but in the 90s, declining siya. Pababa. So, hindi talaga mawawala. Hindi mawawala. Pero may but pababa. spaghetti. So, sabihin mong may pagka-weak, pero statistics shows na palakas. Hindi siya, noong 1990s, sabihin natin, nandun na yung mga may hinang generation, but lumakas eh. Kasi nawala eh. Pawala. So, ito na. From around 2007 to 2018, ito na, younger generation na to. From around 2007 to 2018, youth, paano ko ba, yun to for YouTube safety? Yung ganun. Youth delete na lang. Self-delete. Youth self-delete rates. Yan ha. Youth self-delete rates increased by over 50% in some age groups. Dumoble. Di ba? Ano yun? Important context. The increase is influenced by social media, expansion, So, yun pare, no? Ito, nasa statistics, pre. In the US, youth suicide rates were relatively stable or declining in the 1990s. So, noong 1990s, meron ng statistics na may mga nagsi-self-delete nga. But, it's declining. So, meaning to say, sabihin ba nating mahina yun pagka tumigil yung siyempre hindi, parang malakas parang lumalakas nung 90s pare. So sabihin natin late 80s meron siguro meron, tas bumababa na siya nung 90s. Hindi naman kasi masisiro suicide, pre. Kahit sa first world country may talagang bumibitaw ng ganun kasi may mga tao talagang tingin ko na di pa rin kakayanin. Baliw. Baliw. Pero importante, hindi sila lumaki ng kasing laki ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ayan, tignan mo. Ay, wait, may singit ko lang. May bagong bata na naman, pre. Tumalo na naman, tulay. Diba? Na nga eh. Meron na namang nagbigti sa puno ng mahogany. Ito lang, itong week lang. Ito lang? Nag-viral. Mga estudyante yan, no? Estudyante. Grade 11 student, nagbigti sa puno ng mahogany. Grade 11? The fact na kaya kang pag-aralin ng magulang mo, wala pang reason eh. wala pa. Wala akong nakikitang reason, pre. Ayan, tingnan mo, nagbi-make sense. From around 2007 to 2018, youth suicide rates increased by over 50%. Diba? Ang laki! Pagdating ng mga Gen Zs, tumaas, pare. Tumaas. So ito yung nakikitang influence, no? Based sa research is social media expansion, economic instability, academic and social pressure. Again, bakit ka naman pressure sa academic at social? Di ba? May sarili ka namang mundo. Pwede ka namang gumawa ng sarili mong mundo. Tingnan mo nga, dito ako natatawa eh. Yung mga taong gusgusin. Puta, wala nang zero na yun lahat-lahat Pero buhay pa rin. Kita mo naglalakad. Hindi pa nagka-COVID. Hindi pa nagka-COVID. Ay, sorry. Bawal yata sa Hindi pa nagka-corona, di ba? Inang yan. Isipin mo, wala silang vaccine, wala silang Weak naman talaga kayo, isipin nyo, nasa panahon kayo na yung information, yung lahat ng research, abot kamay na eh. Pero hindi nyo ginagawa kasi mga weak nga kayo. Kaya nga, nasabi ko dati, di ba, bukod sa panahon natin, dahil walang masyadong gadgets, panahon natin,
ang buhay namin maglaro ng patintero, ganon. Sa ganong paraan kami tumatalino kasi tama yung thought process namin, tama yung pag-identify namin ng tama't mali kasi may galaw ng katawan. Kaya nga, meron nga tayong episode dati na nabanggit ko na yan na parte ng pagpapatalino na kumikilos ka physically. Hindi yan puro yun nga, hindi puro basa-basa lang yan. May kasamang application yan. Pero kahit pa man din, ito yung marami sa inyo na panahon na nga kayo ng gadget at internet, kulang pa rin sa research eh. Totoo. Mga tatanga-tanga pa rin mga twiran eh. Nasa cellphone na lang oh. Doon na nga papasok yung sinexplain ni Josh kanina na hindi kasi nila na-apply. Tapos puro buka lang ng buka nang wala namang... Puro buka ng bibig. Puro kayo mga pilingero, mga nagmamarunong na pilingero. Kasi isa pa pre na gusto kong pag-usapan natin. No? Sabi kasi rito, higher reported anxiety is not equal daw to weaker generation. If it often means more awareness. Now, ito ang Ano question. ibig sabihin nun? Ang sabi niya rito pare is hindi naman daw ibig sabihin ng anxiety Oo. mahinang generation. Kasi tumaas daw ng anxiety nung Gen Zs. Tumaas yung rate ng anxiety. So, awareness daw. But it does not mean na weak ang generation niya. Awareness. Awareness. Okay. So, ang sabi niya dito, awareness daw. Now, ito ang question ko na alam yung sagot dito. Sa tingin nyo ba, mas nakatulong sa generation ngayon na dumami ang may mental health issue, anxiety, dahil sa awareness? Hindi. Hindi ko... Nakasama ba? Sa generation ngayon ang awareness? Ang ginawa nga, Yeah. hindi, ayoko masamain yung word na awareness kasi maganda dapat ang ibig sabihin yan. Pero, naging mali na naman mali ang interpretasyon, mali ang paraan ng pagpopromote. Imbis na yung awareness, ang ibig sabihin ng awareness, kung ano yung hindi mo gagawin versus sa gagawin mo, ang ginawang trend. Cool pa lang magpaka-sad boy. Yun. Kasi marami pala nakakaintindi sa atin. Yun. Isa Tingnan nyo. yun. Parang nga sa akin naniniwala ako pre na yung awareness na dapat sana positive. Pero kasi hindi eh. Pwede mo nang talaga sabihin na maganda sana yung awareness but how they promote it talagang mali. So talagang sasabihin ko na awareness Mali talaga. mali eh. Kasi for example, mahalin tulad ko to pare sa ganito eh. Isang analogy ko lang din. Every time na nanonood ka ng horror story, horror movie pare, wala namang multo. Pero bakit every time na nanonood tayo ng horror story, pagkatapos ng movie, parang takot ka. May madilim dun. Nakakatakot yun. Kahit wala naman talagang multo. Wala naman talagang monster. Pero once na manood ka, dahil yun yung ibig ko sabihin ng awareness pare. Dahil dun sa movie na yun, naging aware ka na may something creature sa dilim. Pero wala naman talaga. Yun yung ginagawa nilang klase ng awareness eh. Na sinabi nila may ganitong klase ng health or mental health issue, but wala silang sasabihin na solution. Paano ka makaiwas doon? Wala. Kaya ngayon ng mga tao aware na ito yung mga signs na may mental health issue ka. Hinahanap ngayon nila sa sarili nila kahit wala naman silang ganun. Gets. Kumbaga parang wala naman silang depression and anxiety dahil nga nakikita nila palagi yon, na-advertise lagi sa kanila yon. Iniisip nila kung saan ba yung nagmumula sa utak nila. Hanggang sa nagkakaroon na sila. Ganun. Hindi kaya nagka-anxiety ka at depression dahil kakaisip mo kung ano yung anxiety at depression, in-anxiety ka. Exactly, ganun yun, pre. Yun yung classic ng halimbawa, makikita mo yung hinahanap mo. Ganun nangyari. Yun, literal talaga nangyari sa kanya. May share ako sa inyo, guys. Go. Anxiety, depression, parehas ko dinaanan yan. Parehas kong naramdaman yan. Go. It's real, tol. Totoo talaga yung anxiety, depression. Maraming makaka-relate dito na dumaan sa broke days nila, sumadsad sila sa pinaka-rock bottom. Makakaramdam ka talaga ng ganun eh. Kasi, tangin na, Anong edad mo na ito mga time na to? mga 23, ganyan, 24.
naranasan ko siya na, tangina, ganitong edad na ako, bakit wala pa ako nabibuild na ano? Yung pala, layo ko pa pala. Layo pa no. Pero that time kasi yung iniisip ko nga, yung social pressure kasi nag-kinecreate ng social media eh. Kaya ako nagkakaroon ng pressure na ganun. I think isa rin sa reason yun kung ba't marami nade-depress So eh. yun, no? Nakalagay yan dyan, pre. Heavy social media exposure. Yan ang Yun. ano. Yan ang problema ko noong 23 and 24. Babad ako sa internet. Babad ako sa panonood ng video na walang kwenta. Tapos lagi ko na-i-scroll yung mga buhay ng classmate ko, buhay ng mga kababata ko na nag-i-improve na. Bakit ka mo lagi mo nakikita yung buhay ng kakilala mo na nag-i-improve na? Kasi hindi nga nagmamatter yung buhay na hindi nag-improve eh. So, dumadaan naman sa'yo yun, pero hindi mo siya binibigyan pansin kasi hindi nga nagmamatter sa'yo. Ang nagmamatter sa'yo, yung mas angat na buhay sa'yo. So, every time na umangat ka ng buhay mo, lagi may mas angat sa'yo at yun lang yung nagmamatter sa mata mo. Kaya walang katapos ang pag-chase ng validation ng society, nakikita mo, nai-stress ka. Oo, totoo. So, balik ako dun sa sinabi kong nakaramdam ako ng depression and anxiety that time. Hinanap ko yung problema eh. Pari, sabi ko sa inyo yung experience ko noon. Kakain ako, kinakabahan ako, wala naman nakakaba. Tapos walang tigil yung pintig ng puso ko, wala naman problema. Wala naman akong sakit, wala naman akong nararamdaman. Tipong matutulog ka na lang, grabe pa yung stress mo, grabe pa yung kaba mo, ang dami ko iniisip. Lahat yun, naranasan ko yun. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, walang ibang solusyon kung hindi gumalaw ka lang eh. Tapos dadaanan mo talaga yan sa pace ng buhay mo. Ako naniniwala ako doon, sinabi ni Doc Willie Ong yan doktor yun pare. Sinabi niya talaga, dadaanan mo yan. Even siya, dinaanan niya. Kaso dinaanan niya nung 30 na siya kasi di pa siya nakaka-build ng gusto niyang mapuntahan. Yung para pressure pala yun sa sarili mo, kakaisip mo ng nakaraan na hindi mo nagawa at yung future na bakit wala pa sa'yo. So para sa normies term, pinipressure mo yung sarili mo masyado agad-agad sa ganyang edad mo na ayaw mo magdahan-dahan. Instead, mawawala yung anxiety, depression mo kapag natutunan mo mag-live day by day lang muna. Yeah. Percentage, one step at a time. One day at a time. One day at a time, step by step lang. 1% lang every day, equal to improvement pa rin yun. Hindi mo kailangan 30% agad ngayong araw. Walang ganun. Isa pa yun eh. Speaking of social media nga, di ba nakita mo? Kaya nagbi-make sense itong studies na to na simula nung lumaganap nga yung social media, maraming ang na-depress. Kasi yun, sabi mo nga kanina, may mga tropa ka, di ba, na gumaganda yung buhay. Oo, nakaka-stress yun. Oo. Now, yung sa'yo, medyo realistic pa kasi tropa mo lang naman yun. Diba? Parang hindi ganun kagrabe. Sabi ko nga rin doon sa mga videos ko dati na isang kung bakit maraming kabataan ngayon ang kumbaga disappointed sa mga sarili nila dahil wala sila nakukuha. Biruin mo, ihahalin tulad nila yung sarili nila sa mga celebrities. Maraming ganun eh. Baliw. Mababaliw ka talaga. Biruin mo, katulad na sa relationship pa lang. I mean, ang isa pa nga sa naibigay ng social media, yung unrealistic expectation mo sa sarili mo and also dun sa magiging partner mo. Sa sarili, nakakita sila ng celebrity na kayang bumili ng mga Supreme. Yung panahon ng doon tumaas yun, depression. Yung hypebeast era. Tangay na, luxury shit. Luxury shit. Ang daming hindi kayang bumili nun. Supreme, magkano yun? Kahit yung box na lang dito, magkano yun? Ang dami lang nakikita. Celebrity, 5 t-shirt, 5 sneakers, ng mga luxury din. Hindi nila maabot. Lungkot. Punta naman tayo sa relationship. May nakikita sila, mga celebrities naman or mga mayayaman na nagre-regaluhan ng mga kotse. iPhone 17. iPhone 17. Makikita mo sa comment section, I wish my boyfriend give me some of this, ganito. I wish my boyfriend ganito, ganyan. Gago! Tarantado! Sabi ni Brother Eli. So, doon tumataas, pre, yung paghahalin tulad mo sa isang lifestyle na, teka, malabo mo namang makuha yun eh. Hindi, wag naman. Let's say, pwede, pero dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Siyempre, titignan mo rin naman yung kalagayan mo rin naman. Yeah. Diba, tingnan mo, ano ba yun? Posible ba sa'yo yun? Kung posible, di galawin mo muna. Maybe yes, pero wag mong biglang na gusto mo bukas meron agad Kaya nga eh. Diba? Kupal! Day by day lang. So now, again, weak. Doon sa statement natin weak ba? Weak. Weak talaga kayo. Lahat, sinasabi ko, walang ligtas. Lahat ng mga nagalit kay Robin Padilla sa pagkakasabi niya ganun. Weak ka talaga, bobo! Kasi ganito siya eh. Hindi na nagre-research talaga ang mga tanga. Bobo! Kasi ganito siya. Narinig ba tayo sa labas din? Okay lang yan. Alam mo, hindi na nag-aral to mga to eh. May progression yun.
weak, average, and then strong. Yeah. Yun. Wala ka na kasing balak baguhin yung kalagayan mo. Naalala ko lang yung dati. Wala kang Exactly. balak baguhin eh. Exactly. Una, yung vocabulary mo, sobrang limited na akala mo nung narinig mo yung weak, katapusan na ba ng mundo mo? Nababago yun kung kinikilusan mo na ngayon. Makakaalis ka doon. Ngayon, kaya ata nagagalit ka kasi wala kang gustong baguhin Wala. sa pagiging weak mo. Actually. Yun. Support! Kasi nga ito pang mahirap sa kanila. Weak na nga sila based sa statistics din. And also, entitled pa. Ayaw talaga, hindi mo talaga mababago yun. Magagalit pa yan sila sa'yo pag pinoint out mo. Bakit? Hindi, it's okay to be weak. Bakit? It's okay to be weak. Oo. Sampaling kita ngayon. Ito naman, isang point of view naman, no? Ayoko naman i-blame ng sagad yung kabataan. So, bigyan ng isa pang... Kagayahin ko paano mag-explain si Lord De Vera. Sige. Gusto ko bigyan ng explanation din na pwede rin kasi masisi yung mga magulang. Na nag-handle sa kanila. Magulang na nag-gentle parenting. Idol ko kasi si Lord De Vera, ganun siya mag-explain ang kulit eh. Napanood niyo ba yun? Pati yung magulang. Talagang panoorin mo, ganun talaga, tol. Ganun lang si Lord De Nakakatawa Vera, siya. Ganun siya, pare. So, yung magulang din kasi, tol, naniniwala nga tayo, di ba, sa strong men creates... Strong society. Strong man creates... Good life. Hindi. A strong society creates strong men. Okay? Mali! Sige nga, correct mo nga. Ito, comment section ha. Ganda. Sige. Hard situation Yan. creates strong Strong men. men. Strong men creates... Basta version ko na to. Peaceful situation. Okay. Peaceful situation creates weak weak men. Weak men creates... Weak men creates... Bad situation. Okay. Bad situation creates strong men. Oh, so paikot talaga siya. Paikot talaga siya. So I think so kung ganun ang usapan, itong era ng mahihinang mga kabataan is pa-cycle pala to sa strong society. Sa bagay, sige, kakalma na ako. Kayo yung mga inatasan ng Panginoon na maging weak. Sige. Tuloy mo na. Kaya nga binobomba sila ngayon ng mga katulad natin. Kasi nga, pa-cycle na ulit sa strong society. Yeah. So kaya siguro andito tayo, ang anti-support, si Josh on Point sa 8 Asset, kasi nga papunta na nga sa strong society siguro yung Pilipinas. So, kasi di ba, nandun na tayo sa baba nasa weak men na tayo nasa weak situation, weak men, going to strong men, di ba? So yung malamang, yung makikikreate ng mga punla na itong mga weak men na to, strong men na yan. Kasi nasa weak situation Ayos, ang galing yung magpayo. Mga strong men ba kayo? Pwede mo naman i-try. Oh! Here comes the RKO bag! Hindi, sige ako, sagutin ko yan ng with humility. Sige, hindi ako strong. Pero papalag ako. Strong pa rin yun, lalabang ka Oo. Di ba? Kasi Yes, sila nga offended na sa words lang Saka Yun na nakita nga. nun. Exactly, di ba? Atakin yung person personally. Pwede ba yun? Hindi yung argument. Oo. Ako never ko ginawa yun unless yung tao matake na sa akin personally, pati yung mukha ko or skin ko. 'Di ba? Or credibility ko na yung tinitira. Credibility mo rin wawasakin ko. Pero the more na nag-stick ka lang sa topic, stick lang din ako sa topic. Doon nga nakakapagtaka kasi sila yung active. Sila yung generation na active sa social media. So, sila rin dapat yung may aware sa kung ano yung nabago ng society dahil sa kanila. For example, ang daming comedian ngayon ang nag-voice out din na kita ko yun. Sila David Chappelle, si Kevin Hart, nag-voice out sila na ang hirap na daw gumawa ng peace ngayon. Why? Bakit? Saan sila nag-adjust? Sa new generation sila nag-adjust because they're walking on eggshells na kahit anong sabihin nila, mau-offend yung mga kabataan ngayon. Ayun na nga yung new comedy for me. Diba? Yung mga offended people na tao Offended person na na-offend na doon sa mga joke Para sa akin yun yung real joke. Hindi na yung mga comedian. Kasi yung mga comedian, hirap na sa pwesto Hirap na nga, pre. Diba? Diba? Alam nila yan Alam niyo yan. So, doon pa lang isang evidence na naman na, you are weak. Biruin Diba? mo joke, pinopersonal ninyo, tapos pagka na-offend kayo, ika-cancel ninyo yung
tao. Tangin na nga tol, nung 90s, mga matatabang fat joke, mapanood mo sa TV, kahit sa ABS-CBN, pare pinapalabas, tol. Tangina, nire-real talk ng host nung 90s, 80s, pre. Ano ba yan? Ano, ganyan, bigat ka na, hindi ka na ginaganon talaga, boy. Ngayon, di mo na pwedeng gawin. Di ba? Nga. Oh, weak nga. Kung sa tingin nyo, si Babalu ba, hindi pa makakancel ngayon yun, pagka buhay ngayon yun, mga jokes niya. Di ba? Sungal-ngaling kita dyan eh. Pwede pa ba niyang sabihin ngayon yun? Hindi na eh. Kaya nga tuwang Gusto mo lumunok ng 45? Oo. Oo nga, Tsaka yung mga ganun. galaw nilang nagbabatokan silang gano'n. Sa Oo. tingin ninyo, magagawa pa nila yon? Yung buhos tubig sa mukha, yung pinaka-iconic, di ba? Pag mabubuga yung kape. Di ba yun ang iconic nila dati pag may punchline? Oo. Mga ganun. Di ba? Hindi eh. Doon pala nakikita ninyo, nag-adjust ang media, nag-adjust ang society para sa inyo. Now, sasabihin nila, no, generation now is not weak. They're healing. We need to pay attention to their mental health. Exactly! Kailangan kayong alagaan ng lahat? Kailangan mag-adjust lahat sa inyo? So the solution is, acknowledge lang at i-validate yung feelings. Oh. Yun na ba yun? Yun yung pinopoint out nila. Yun ang solution nila, sinigang at Yun ang yung solusyon nila. walk pre. friends. Oh. The generation nowadays is not weak daw, but we need to pay attention to their mental health. Biruin mo, tinuruan mo pa kaming mag-alagaan ka. Weak nga. Eh di weak ka talaga, magpapaalaga ka eh. So now guys, my question is, in this kind of fucked up mentality ng mga bata ngayon, ano naman ang solution na may bibigay nyo para sa kanila? Ikaw muna pare. Go. Yung realistic solution din na masasabi. Realistically speaking, bilangin natin yung realistic speaking ni 8 Asset. Alam mo, ako sa akin, mahirap eh. Hindi ako ginaganaan na bigyan ng advice tong mga to. Kasi nga, sa akin, kung talagang hindi ka weak, hindi mo kailangan makipagtalo dun sa mga usapin tungkol sa weakness niyan. Sigurado ako, meron tayong mga batang nakakasama, yung training sa boxing. Binala. Yan, Binala Brothers. Hindi maapektuhan yan yung statement na ganun. Alam nilang maraming hindi makakapalag ng suntukan sa kanila eh. Correct. Diba? So if ever may nanonood na weak person dyan and then gusto nyo magbago, dumaan tayo. Ano yung mga first thing na dapat nilang gawin na possible magagawa everyday naman? May tutulong ba natin? Ano ulit? Balik ulit tayo sa mag-sports ka, humanap ka ng mentor mo dun. Yun. Kasi ang exposure nitong mga weak nga nito, puro ano to eh, puro gadget, puro pakikipag ano to eh. Pagluloo ba? Hindi lagi naghahanap ng coffee tong mga to eh. Sa mga kaibigan nila. Coffee naman tayo. Tsaka lulo rin. Yan, tama. Ganun tangina. talaga. So, ibahin mo na yun. Ibahin mo yung corny yan, pare. Ang baduy niyang buhay mong ginagawa mong ganyan. Pwede ba yung magko-coffee ka tapos wala kang gagawin? Diba? Walang sense yun, pre. Alam mo, walang kwenta yun. Nagchichismisan yung mga yan eh. Energy nga caffeine eh. Saan mo gagamit yung caffeine mo? Oh, yan, tinan mo, marami dito sa mga week na to na mali nga yung yung interpretasyon nila ng mga bagay-bagay, yung application nila ng mga bagay-bagay. Yan, magkakape, tapos wala namang Mag-ML. mag-ML. Yan. Sige, punta ka dyan. Magkakape, tapos Yan wala yung- namang tatapusin na trabaho, di ba? Yan. Alam yung parang ina-amplify mo lang yung pagiging tamad mo. Magpapagising ako para yung pagkatamad ko ay lalong matindi. Yan. Tsaka ito pa, double down ko yung sinabi niya. Magkakape. Tangina. Di ba? Magkakape. Imbis na ilabas mo yung caffeine kasi nga, gaganon ka niyan eh. Oo, pati utak. Magbabasa ng mga politics, iti-trigger yung sarili. Anxiety talaga, pre. Kaya nag-make sense yung pagtaas ng depression, anxiety because ito rin yung generation na nahilig sa kape. Di ba? Ang lakas nila magkape tapos hindi naman nila nilalabas. Doon sila sa social media kaya sila yung malakas mag-comment, triggering, lahat ng nasa social media. High blood na triggering. High blood. Ayan, tignan nyo. O, di ba? May nakikita pa ako pare minsan sa tindahan, nagko-cobra. Tambay. Tangina. Di ba? Trabaho, pre, cobra tas Yossi. Ano gagawin mo? Energy drink yan. Coffee plus social media issues na hindi mo naman na ilalabas yung caffeine, hindi mo na ilalabas yung kulit na dapat na nabobrought up ng coffee. Depression talaga, pre. Anxiety talaga. Eto ba pre, isang bagay ulit na sigurado ako dito sa mga week na to. Araw-araw, ang iniisip niyan, ano kayang masarap gawin? Ano kayang nakakatawa? Ano kayang masarap gawin? Never naghanap yan na
ano kaya yung importanteng maambag ko? Unang-una na lang, dito sa bahay na tinitirhan ko. Yun. Yun. Tanginang Kaya yun. alam mo, paggising, Yeah, halimbawa, totoo yan. ibibigay kong halimbawa na paggising sa umaga niyang mga yan, imbis na ang unang gawin, either magwalis o linisin yung kama, ang gagawin niyan, mag-cellphone, mag-doom scroll agad, or mag-lo na kaagad. Tama. Yan ang unang kasi hinahanap nila, ano kaya masarap pa gawin? Ano Dopamine masarap? agad eh. Dopamine hit eh. agad! Oo. Dopamine Tumpak. from mga shit na hindi naman nagmamatter. Tapos nadaan sa thirst trap. Yeah. Eh, Yeah. tinigasan ngayon. Antay. Oh. Pinanood na. Mm. Naglo-lo na. Oh, totoo yan. Ubus, hindi na productive. Nakaka-depress kaya yung ganyan maglo-lo na wala namang katuturan. Totoo yan eh. Tsaka yung isa sa mga traits ng mga week na to is lagi silang nagdadagdag sa isipan nila na wala naman silang solution. Yan. Kaya nga nagme-make sense, sabi mo na mag-start ka muna sa kwarto mo. Linisin mo yan para at least kahit papaano. Mission accomplished. Feel good. Yeah. May nano ka, tulong ka sa bahay, mamalengke ka, tulungan mo yung nanay mo. Mission accomplished. Check. Pak. At least may natapos ka. Fulfilled ka. Ang problema pa to, ito ang pattern na nakita ko sa mga week na to, ang dami nilang minamind na wala silang solution. For example, sila yung engaged sa gera sa Israel, Gaza. Namumroblema sila dyan, pre. Yung ina mo, layo-layo Ang nun. layo nun. Biro Dami mo. natin problema dito eh. Alam mo, pag may nakita ko nagra-rally for Israel and Syria, yung mga ganon-ganon, ina niya nakakatawa. Ang daming problema sa Pilipinas eh. Traffic nga sa Laguna eh. Na-traffic to! Tingnan mo. Di na-enjoy kape. yung ano. Edi power siya. Tapos, poproblemahin mo yung wala kang magagawang solusyon. Hindi ka nga makakagalaw dun. Magta-type ka lang dun eh. Tsaka lakas mo makagago. Free Palestine. Ano nagawa? Wala. Ang lakas mo makagago. Yung nanay mo, hindi na magkandaw aga, kakalaba. Tapos ikaw, pinoproblema mo yung gera sa ibang bansa. Boom. What the fuck? Pag pinagugas mo ng plato, nagrereklamo pa, Ayaw no? pa. Sa amin nga dati, matik na eh. Parang duty na talaga to eh. Pagkatapos kumain, Di ba? toka mo na yun eh. Oo. Kanya-kanyang toka kayo sa bahay, pre. Ganyan Yung- din kami. Yung isang utol mo, toka niya dito, magwawalis yan, magmamap yan. Ako, sa hugasin, wala nang pagtatalo yun kasi talagang toka na yun. Kasi airmat mo nagluto, airpot mo nagluto, ganyan, di ba? Toka na talaga. Ngayon pare, nagkakaproblema doon yung mga magulang sa ganun. Talagang sinasagot pa sila ng bata. Oo, ang itong... Tag-ML. Mamaya na tapusin ko lang. Ganun. Sa amin, di pwede yun. Diba? Kahit maganda yung pinanonood mo sa TV, pag duty mo na, duty mo na. Takay na, wala, nanay ko, malupit talaga yung nanay ko. Pag di ka nakinig, meron kaming family computer dati, yung cartridge sa pasukan. Pucha, wala nakikinig sa amin. Init ako, bag! Sa harapan namin lahat. Nagulat kami, biyak yung computer eh. Kaya tayo na. Oo, kaya kami, na-train din talaga kami. Na pag duty mo, tama yung sinabi mo. Ganon din kami. O ngayon, di mo malimutan. Hindi Talagang talaga. stick ka na sa duty. Ngayon nila ginawa yan. Ngayon ng mama mo ginawa yan. Traumatizing. Post ka. Ang ina, very traumatizing. Bibidyoan ka. Sabihin traumatizing daw yan. Di ka na makakaget over dyan, pare. Trauma daw yan. Pero mo, isa pa yung gustong-gusto mong ayusin yung conflict, gera ng ibang bansa na simula lolo mo hindi nga naabutan yan. History na yan, hindi sila mag-aayos. Gustong-gusto mong ayusin pero yung conflict mo sa magulang mo, hindi mo nga maayos eh. Gago. Ano na may isa nun, may conflict siya sa tatay niya. Tapos sumasali-sali ka dyan sa conflict ng ibang bansa. Ayusin mo muna kaya yung conflict mo sa parents mo para guminhawa yung buhay mo, maging magaan yung loob mo. Tama. Diba? Ako masakit para sa loob ko na ginagawa nitong mga kupal na to. Yun nga yung pag-uutusan, maghugas, ganun, ayaw. Alam mo yung pepersonalin nila yung magulang nila. Uungkatin kung ano yung mali na nakikita nila sa magulang nila. Yung masasaktan na lang yung magulang. Hindi na lang, sige, bahala ka na. Hindi na lang kita uutusan. Gago! Tangina mo! Yung nagpapakain sa'yo, napaka-basic nung ginagawa. Panaghugas ka ng pinggan, pare-parehas kayo makikinabang dyan, lalo na ikaw, kakain ka rin naman. Oo. Gaganunin mo, pepersonalin mo, yung... I think naging problema rin kaya naging hirap yung nakagapos kamay ng mga magulang ngayon. Kasi takot na rin sila ma-video ng anak nila. Oh. Yun, isa yan. Factor yan, pre. Sumbungan ngayon ng mga bata yung social media pag pinalo sila, abuse na. Nagiging one-sided agad netizens. Napapaya yung magulang. Pwede makulong kasi may bawsi. Yan. Yan, Diba? Wala. Ang nagpa-weak din talaga yung society at law din na kinrate kasi may bawsi na nagagamit sa advantage minsan eh.
'Di ba? Bawal na nga daw ngayon yun, bro. Bawal na paluin ng bata, tol. Oo, kasi- Bawal mo disiplinahin pag nabidyoan mo yan. Kulong ka, kahit magulang ka. Sabi ko sa'yo. Kayo mga weak kayo, wag nyo gagawin sa magulang nyo yun. Wag nyo gagawin sa pamilya nyo yun. Kasi bigay nga tayo kanina tip eh, di ba? Yun, isa yun. Yan. Oo. Tuloy mo yan. Huwag nyo gagawin yun. Kasi yung pamilya nyo, yan yung team nyo nga. Baka hindi nyo, dahil bata pa kayo, hindi nyo pa naiisip yan. Puro nga kayo dun sa iniintindi nyo yung feelings nyo. Tatanda kayo, yan ang kasama nyo sa huli. Alam nyo naman siguro, kahit bata kayo, alam nyo yung katotohanan na mamamatay din kayo balang araw, di ba? Yang pamilya nyo na yan ang kasama nyo sa huli. Tama. So, Yan ang pwedeng mag-ubos ng pera nila, gumaling ka lang. oo, di ba? Friends mo tutulong din, let's say, rito ka na kahit tayo sa bawat isa. Let's say, tutulong din kami sa bawat isa, pero 5% lang ng money yan, ng actual money namin. Hindi talaga lahat. Kasi may family din iniisip yan. Yeah. May family din pinaghahandaan yan. Pero yung nanay mo, yung parents mo, willing isang lalahat yan kahit lupa't bahay pa, gumaling ka lang sa ospital. Yeah. Diba? Ito. Kaya nga gustong-gusto kong halimbawa yung kwento ng Tate Brothers na sila rin pinagpapasalamat nila yung ginawa silang mag-best friend ng tatay nila. Oh. Kaya Oo, nakita ganun. niyo naman kung gaano ka-successful yung mag-utol na yun. Dami na ingit sa brotherhood nun, Diba? no? Oo. Tsaka kung titingnan mo talaga, sobrang nagmi-make sense Yung kadugo mo talaga ang madaling unang gawing best friend di ba? Kasi, kumbaga, yung issues ng trust, hindi na ganun kalaki. Kung meron man, alam mo na kung ano man yung capabilities niya ng panggagago sa'yo. Alam mo na, kilala mo na siya Hindi yung ganun kadaling i-apply pag kukuha ka sa kaibigan. Though meron naman nag-work na ganun, na nakakita ka ng best friend mo, tapos ganun. Pero pinakamadali nga, applicable, kapatid mo nandyan na kasama mo sa bahay, Tama. Diba? Kasama mong maligo, nagkakakitaan kayo ng betlog, ganyan. So, tingnan mo, yun. Sa sobrang weak nga nila, pre. Isa yan. Tangina, magkakaila pa ba tayo? Yung generation ng weak, itinabo yung mga pamilya dahil lang sa political stance. What the Di ba fuck? sila yun eh? Tol. Sila yun. totoo. Tingnan mo. Merong isang bahay dyan na nagkuwento sila sa social media. Parang nanay niya, ibang stand. Tatay niya, DDS. Siya naman, dilawan, iba-ibang. Tapos iba-iba, kalat-kalat sila. So, isa-isang family. Di sila nagpapansinan pare sa loob ng bahay. Ilang friend pa dahil lang, tangina, pinakain ka ba nung, bias mo sa politika? Hindi naman eh. Suportahan mo pero wag mo idolohin. Oo, Iba yun. ganun Pag sila idol- ka-weak. Pag idolo mo na kasi sagad, tangina nababaliw ka na ng Yun ang ayoko. Kahit sino pang stand mo dyan, pre, tapos talagang diehard ka na. Saan? Bobo ka na matik. Pag umidolo ka. So ito, last take ko na. Ang solution ko sa mga weak na kabataan for me, tama yung sinabi ni Josh and 8 Asset, at least mag-start ka sa minimal. No? Kahit maliliit na accomplishment lang everyday, mawawala yan. Sa akin, dun nawala yung anxiety ko, pare, yung problema ko sa financial before. And bakit wala pa ako nakukuha ng malaking achievement? Kinalmahan ko lang. Tapos, tinry ko na may natatapos akong task everyday. Sa mga depressed dyan at may anxiety, makinig ka mabuti. Huminga ka muna ng malalim, palagi, every day yan. Dapat may deep breath ka palagi. And lagi mong sisimulan sa pag-aayos ng kama mo. Very simple. Lahat to makaka-achieve. Fix mo yung kama mo pag bumangon ka. Kasi nakakakuha ng dopamine ng mga tao sa nafi-fix nila na mission everyday. Maliit Yung man o task. malaki. Maliit o malaki, same dopamine hit yun. Pag na-fix mo yung kama mo, kaya nga lahat ng sundalo, finifix mo na yung kama kasi discipline yun, consistency yun, repetitive yun, at mapapakita doon na meron ka na-accomplish agad, gaganahan ka pa mag-accomplish ng panibago pa. Yeah. Hanggang sa marami ka ma-accomplish everyday. Yeah. Sasaya buhay mo, maniwala ka. Magpatama ka sa araw, lumanghap ka ng sariwang hangin, bumili ka ng running shoes, mag-jogging ka, makinig ka, tanggal yan. So wag kang mag-instant noodles, fast food, tanggal yung problema mong depression, anxiety. Been there than that, tanggal yan. Yeah, totoo yun. And yung sa akin naman, liitan mo yung mo, pre. Sa mga nakikinig dyan, liitan mo yung awareness mo. Hindi kailangan lagi kang aware sa lahat ng bagay. Liitan mo yung scope. Liitan mo lang. Kasi isa nga yan sa mga cause ng anxiety at depression is you're trying to fix something na wala ka namang magagawa. Wala kang control Doon, niya. mag-focus ka lang muna doon. Doon ka lang muna. Pagka naging sobrang successful mo na, pumunta ka na sa pagiging philanthropist, that's the time na lalaki na rin yung scope mo ng awareness. Pwede na. May way ka na eh. Di ba? Abot mo na sila, kaya mo na silang puntahan, kung sino man, anong bansa man ang gusto mong i-fix.
Kaya mo na. Ganda. But hanggat hindi mo pa nagagawa yun, liitan mo lang. Kung ikaw nasa 20s, umaasa ka pa sa parents mo, awareness mo, yung care mo, dun lang muna sa bahay mo. Okay? Pag naging 30 ka na, may kakayanan ka na kahit papano lakihan yung network mo, that's the time na pwede mong lakihan hanggang office mate, ka-workmate, ka-sportmate, pwede na. Pero hanggat bata ka pa, kasi mataas ang depression sa kabataan na nagiging aware siya sa mga bagay-bagay na Hindi naman kailangan. hindi kailangan. Correct. Doon ka lang sa kailangan mo. Bahay lang. Bahay, mental health mo, studies mo, diyan ka muna. Doon ka muna concentrate. Saka na yung gera sa ibang bansa, social issue na wala ka namang magagawa. Meaning, dahil sa sobrang awareness na napupuli loaded yung nila, yung utak nila pare. sa information. Yun Okay. Na media rin Tsaka, yun. Second, pagka majority ng time mo inasa cellphone, yan ang problema mo. So, katulad nga sabi ni 8 Asset, mag-sports ka. Yun, sinasabi natin, mag-sports ka. Kailangan sa 24 hours mo, at least kahit kung di ka naman content creator, 10% lang ng oras mo doon sa cellphone. The rest sa school, relationship sa family, relationship sa friends, sports, kaya lagi nating ine-emphasize yan. So, I think, simple lang. Simple lang pala. Sa totoo lang pare, simple lang paggalangin ng anxiety, depression. Mas mahirap pa nga yung ginagawa nila, kaya nakakaroon sila ng anxiety. Binabadingan nyo kasi. Kung ano-anong kabadingan yung inahalo nyo Daming Simple arte lang kasi. So yun pare, and I hope may nakikinig dito na sana kahit ayaw mo nung sinasabi namin, low-key pare, nagkikare kami sa mga kabataan ngayon. Kasi syempre, sabi nga ni Jose Rizal, kayo ang future. Pag kayo ang naging future, mahihina kayo. Mahina ang Pilipinas, hindi namin gusto yun. So hanggat maaari dapat malakas kayo para maganda ang future natin. So sa mga natulungan namin dyan at nakinig, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Mayroon ka bang anxiety, depression dati? At paano mo nasolusyonan yon? Comment mo yan sa baba pare, ma-appreciate namin yan. So okay, go ahead. Babasahin namin yan. Ba't di mo tinapos? Hindi, kasi magbabasa ka pa, di ba? O hindi na? Magbabasa. Mabilis lang. sige. Sige, may bitawin signature. Sige, comment muna tayo. Comment. Justin Pamilangco, pa-member na para early lahat tayo. Ha. Siya, active siya mag-comment, no? Sabi ni Salamat sa mga J-Lord. members. J-Lord Peralta, 9585. Yo. Support. At lang habang naghahanap ka ng tanong, dito ko nalang sabihin yung kasi hindi namang question yun. Hindi pa nabanggit sa camera yun, di ba? Yung merong letter sender na 78 kilograms siya. Hindi natin napag-usapan Nag-update siya na Ay, girl. yung girl, Oo. So, para na rin sa pakikinig at para din matuwa siya na numinipis na raw siya, pre. Okay. So, from 78 kilos, 77 na siya. Natawa ako dyan. Bakit? Yung sinabi. Progress pa rin yun. ano na raw, 60 na lang siya. 60? Laki. 60. Laki mo pa rin. Laki nung tinalon. No? Laki mo pa rin. Ano siya? Gago, hindi. Sabi ko, hindi, joke lang yun, girl. Huwag ka magalit. Ano lang yun, joke lang. Sabi ko, laki na nung tinalon. Hindi, binilisan mo lang Laki mo pa rin. Ay, hindi, laki na tinalon. Hindi, joke lang yun. Gago. Nice. Good job. Good job yan. Good job. Progress pa rin yan, ha? Sabi ni Dakir Gamer 9275 listening while working. Sabi ni Alvin De La Peña 614 let's GGGGG. Sabi ni Joff 3687 gaming while listening. All right. Sabi ni sir. Rensil Kilriego 1138 ASP let's go. Puro member to mga to. Sabi ni Alvin ulit let's GGGGG. Sabi ni Cholo 243 ganda ng advice mga idol. Walang puwang ang past relationship sa present relationship. Shoutout from QC. Sana may member event tayo for anniversary. Sabi ni Free Vector TV, triple GGGGG. Sabi ni Marvin Lopez, mga boss, gusto ko lang malaman ang reaction nyo about sa news na mas naging mabenta ang gayuma ngayon. Ay, mamaya, tatalakayin namin yan. Sabi ni Emily Mariano, Diyos ko, yung anak ko, 3 lalaki, hindi ko malaman paano ko ituturo at makikinig ang anak ko sa inyo. Send mo yung link na to, mami, sa kanila, mami Emily, para mapanood nila kami. Sabi ni Venus Lanto, lahat ng natutunan ko sa inyo, ituturo ko sa anak ko. I'm 37 years old and my son is 14 years old. Kasing edad mo si Monching. Oo.
State asset. Ay, Wala lang, binis na eh. Yun lang. so yun pare, again, maraming salamat sa panonood. Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Oh, ayan, para kay Marie Chris yun, Marie Chris ha, na naka-TV dyan. Nakaliwanay na yun. Parang nabisi.